Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Marcos Jr. nagpahayag ng pag-aalala na maaring baliktarin daw ang kanyang mga reforma kung magbabago ang susunod na administrasyon. Nagpahayag si Pangulong Marcos Jr. ng pag-aalala na maaring hindi maipagpatuloy aniya ang ilan sa mga reformang sinimulan ng kanyang administrasyon sakaling magbago ang direksyon ng pamahalaan pagkatapos ng kanyang termino. Sa panayam ng Bloomberg Television, tinanong si Marcos Jr. kung nag-aalala siya kung manalo si Vice President Sara Duterte. Direkta ang naging sagot ng Pangulo, yes, very much concerned. Dapat lang, mag-alala na kayo, maghanda na kayo. Excuse me, Ayon kay Marcos, nasa gitna umano ang kanyang administrasyon ng malawakang pagbabago sa paraan ng pagpapatakbo ng gobyerno, partikular sa burokrasya at mga proseso sa loob ng pamahalaan. We're changing the whole way that we govern. Anong changing for the worst? Bumuti ba ang buhay ng Pilipino mula nang umupo ang Marcos Jr. administration? Yes, siguro, may mga binago siya. Kaya lang yung pagbabagong ginawa niya is pabulusok. We are trying to reform the bureaucracy. Para mas marami ang korupsyon. Saan nangyari ang pinaka-worst corruption in our nation's history? Mga dilawan ang nagsasabi. Noong EDSA anniversary this year, Professor Winnie Monson, sabi niya, ang pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa ay nangyari panahon ng Marcos Sr. at Marcos Jr. Tinigundahan another dilawan, former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Kung malala ang korupsyon panahon ng Marcos Sr., mas na doble, na triple, na quadruple panahon ng Marcos Jr. Yun, changing the bureaucracy para sa lantarang korupsyon. Yan na. These things don't get done instantly and it's very, very easy to go off the rails. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang reforma sa gobyerno ay nangangailangan ng mahabang panahon bago tuluyang maramdaman ang epekto nito, kaya mahalaga niya ang pagpapatuloy ng mga programang nasimulan. Bilib na bilib sa sarili ang ating Pangulo. Sa totoo lang, yung negative 15 rating niya sa SWS, baliwala yan sa kanila. Okay pa rin siya. I am the best president. Magpasalamat kayo sa akin. Ako ang nag-bulgar yung korupsyon na yan. Dapat ako ang hero. Pasalamatan niyo ako. Dahil ako ang pinakamagaling na presidente sa buong history ng kasaysayan. Ganon ang tingin niya sa sarili niya. Binigyan din niya ang pinakamahalagang layunin ay ang pagpapanatili ng direksyon ng mga reformang ito kahit matapos na ang kanyang termino. It is continuity that we aspire for. Ang ganda ng nasimulan ng Duterte, Tatay Digong. Bakit hindi mo tinuloy? Nasaan na yung bill? Build better more ko, no? BBM, build better more. Nasaan ang mga infrastruktura? Wala akong makita. Panahon ni Tatay Digong, kaliwat kanan dito sa bundok sa Mindanao, tuloy-tuloy ang pagbutas ng mga bundok, gumagawa ng kalsada. Ngayon, halos wala na. Ito. Continuity. That we dream of, that we work for, the continuity has to go on. Paano has to go on yung korupsyon? Paano has to go on yung bagsak ang ekonomiya? Paano has to go on yung walang foreign direct investment? Mababa ang ating stock exchange. Ang peso to dollar rate 61.75 yung latest. Yun, it has to go on? Oh my God. I'm sorry. Otherwise, we will go back to doing business the old way. Lumabas ang payag nito habang patuloy ang usapin tungkol sa posibleng direksyon ng bansa sa 2028, lalo na sa gitna ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng kampo ni Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Dapat lang mangamba kayo, mag-alala kayo.
ayok magdilang anghel si Congressman Edgar Erese. Sabi niya, kapag manalo si VP Sara sa 2028, dalawang senaryo lang mangyari sa Marcos Jr. at kanyang mga aliado. Either mabulok sila sa kulungan or mag-exile ulit sila. Papayag ba tayo ng exile, mga kaibigan? No way. Kaya ginagawa nila lahat ngayon. Yung impeachment, again, sabi ni Congressman Erese, bilib ako sa liberal ito. Sana lahat ng liberal ganyan, di wala tayong problema. Sabi niya, ang impeachment ni VP Sara is a design of the Marcos administration para alisin nila si VP Sara na pinakamalakas na kandidato dahil takot na takot sila pag manalo si VP Sara. Oh. Parang nakikita nila, wala silang pag-asa sa impeachment, matatalo pa rin sila. Kaya ito, charter change. Plano na nila, term extension. Pati Pangulo, ma-extend ang term. Wow! Oh. Kaya lang, God is at work. Hindi niya pinayagan yun. Nagkaroon ng brave 13 senators. O ngayon, wala na. I don't know kung paano nila maisasakatuparan yung plano nila ng term extension. Goodbye. So, good luck. Galingan nyo. Talunin nyo si VP Sara sa 22. Otherwise, humanda kayo. Bigyan natin ng opinion, reaction itong video posted by SMNI News Online. Title, SP Cayetano, ikinagulat ang illegal na reaksyon ni Senator Soto. Tungkol ito sa Blue Ribbon hearing na gaganapin sa June 4. Illegal daw, sabi ni SP Soto. Parang ayaw na ayaw niya talagang matuloy ang investigasyon. O pakinggan natin ang Senate President. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaksyon ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinig nating mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. Ang point sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Why is control important? Because the control, the chairman, schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? O, kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan, impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tingnan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report na partial pala? And then, paano nangyari yon? Napanay oposisyon, napanay sa Senado. 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinig nating mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself. Yeah. With the notice on Monday. So, ang point ko sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga ituloy ito? Pangulong Bongbong maging reaksyon ni Oh. So, illegal. Sabi ng graduate sa, I don't know anong university. Legal luminary, magaling. Illegal yan. O sabi ng abogado na SP President, pwede. Naka-specify Rule 18 at saka Rule 20. Pwede. So, kanino tayo maniwala? Sa isang abogado o sa isang komedyante? Doon ako sa abogado na pwede. Tama yung punto ng Senate President, assuming illegal. Di napakasimple, yung chairman mismo. Ang illegal kasi yung pag-create ng subcommittee ng Blue Ribbon na pangungunahan ni
Senator Marcoleta. Yun ang ayaw. Illegal daw. O, assuming illegal, hindi siyempre, napakadali. Yung chairperson mismo, si Senator Pia Cayetano, siya na ang mangungulo. Eh, di tuloy pa rin. Wala silang kalusot talaga. Kaya, ito, ayaw na ayaw nilang matuloy ang flood control hearing. Kaya, sabi ni Senator Marcoleta, araw-araw, minu-minuto, tinatawagan nila si Senator Jinggoy para kumalas. Ganyan sila kadesperado na makuha ang Senate leadership. Mabuti na lang at tumayo itong si Senator Jinggoy ng kanyang prinsipyo. Pinapili daw siya ng prinsipyo o kulong. Kasong plunder. Eh di, kulong niyo ako. If that is the price I will pay for my principle, so be it, ikulong niyo ako. Oh, yun. Mabuti na lang at ang warrant of arrest niya is bailable. So, nandun, nakapiansa na siya. Oh. Ano sila? Malala ko si Senator Lacson, umaasa. In 24 to 48 hours, may warrant of arrest, makukulong na yan. Yan ang plano nila talaga. Ikulong, kasuhan, ikulong, ubusin ang mga majority senators. After that, pwede na daw ang minority ni Soto, pwede nang mag-take over. Paano ngayon? Wala kayong natakot. Tumindig ang Brave 13. Paano inyong makontrol ang majority? Paano? Wala talaga. Kaya, kinakabahan na. Umiiyak na, hindi na nakakatulog ng mahimbing ang mga nakatanggap ng mali-malitang pera. Pasalamat tayo at ang Diyos na po ang gumawa ng paraan. God's appointed intervention na nakaboto si Bato, hindi nila nahuli. Ngayon, nakawala ulit at nagtatago. So, meron na tayong righteous leadership, righteous person sa Senado na for the first time, sabi ni SP Cayetano, a real independent Senate majority na hindi nadidiktahan ng powers that be. And I agree. So, ang mga plano nila, lalo na yung charter change, goodbye. Yung mga pinangakuan ng mga kongresista na huwag kayong mag-alala dahil walang eleksyon sa 2028. Hindi kayo re-resbakan ng mga tauhan ninyo. Wala na. So, better luck next time. Pati mismo ang Pangulo umamin sa interview ng Bloomberg TV na nangangamba siya pag manalo si VP Sara sa 2028. Dapat lang. Mangamba kayo lahat. Dahil nagsabi na si VP Sara, hindi niya kayo patatawarin yung mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.